Kabanata 2873 hanggang Kabanata 2874. Kabanata 2873. Isang tao, dalawang tao, isang daang tao, isang libong tao. Sa loob ng sinaunang arko, tila walang katapusang pagdating ng mga anyo na sunod-sunod na lumilitaw. Nakikita ang mga batang figure na isa-isang lumilitaw, nakatuon ang mga mata ng mga tagapagsanay mula sa iba't ibang panig sa kanila. Ang mga taong ito ay pawang mga henyo mula sa Zinwo Academy. Gayunpaman, matapos lumitaw ang mga disipulo ng Zinwo Academy, agad silang nahati sa apat na kampo, inukupo ang apat na direksyon ng kawalan sa itaas ng sinaunang arko. Sa mga disipulong ito, ang pinakamahihina ay pawang nasa Immortal Realm, at walang disipulo na nasa Supreme Realm, at ang pinakamalalakas ay umabot na sa antas na Semi-Holy, at ang mga henyo sa antas na Semi-Holy ay hindi lamang isa o dalawa, kundi halos 100 henyo na Semi-Holy. Halos 100 Semi-Holy na henyo. Ito ay isang lubos na nakakatakot na bilang. Dapat mong malaman na sa mga pangunahing puwersa ng Holy State, napakabihira ang magkaroon ng lumitaw na semi-holy na henyo, ngunit dito sa Zinwo Academy ay may halos 100 semi-holy na henyo. Kung ganoon, malinaw na malinaw kung gaano katindi ang Zinwo Academy mula sa isang tingin pa lamang. Ito ang mga disipulo ng ikaapat na courtyard ng Zinwo Academy, at halos lahat ng pinakamahuhusay na henyo na kilala ng mga tao sa ikaapat na courtyard ay lumitaw na. Hindi pa lumilitaw ang pinakakakatakot sa lahat. Sila ang pinakamalalakas na henyo ng Zinwo Academy na wala pang 50 taong gulang. Gayunpaman, ang mga taong ito ay talagang nakakatakot pagdating sa Zinwo Academy. Kung pag-uusapan ng mga semi-holy na henyo, lahat sila ay pumasok sa Zinwo list. Ang mga henyong maaaring makapasok sa Zinwo list ng Zinwo Academy ay pawang mga semi-holy. Narinig ko na may 100 semi-holy na henyo sa Zinwo list. Ngayon ang mga semi-holy na henyong lumilitaw dito na wala pang 50 taong gulang ay hindi pa lahat mula sa Zinwo Academy. Hindi masyadong malayo. Ang Zinwo list ay isang mabigat na listahan para sukatin ng Zinwo Academy ang lakas ng mga estudyante. Bawat henyo roon ay pinakamaganda sa mga pangunahing pamilya ng Shenzhou. Sa kasalukuyan, halos lahat ng semi-holy na henyo sa Zinwo list ay lumitaw na. Kung ganoon, tapos na si Hanye. Hindi pa banggit ang mga semi-holy na henyo sa Zinwo list, kahit ang mga natitirang disipulo ng Zinwo Academy ay hindi makakatapat ni Hanye, lalo na't ang Zinwo Academy ay may mas makapangyarihang Shengguo list. Ang mga henyong lumilitaw sa Shengguo list ay pawang mga Saint Kings. Sa mga estudyanteng wala pang 50 taong gulang, silang Ya ay naging Saint King. Isa na siyang henyo sa Saint Martial Ranking pero hindi ko alam kung may iba pang henyo na wala pang 50 taong gulang na nakapag-breakthrough na sa Saint King realm sa Zinwo Academy. Na makapasok sa Holy Martial Ranking. Dapat meron. Narinig ko kay Elder Kie sa wedding banquet ng pamilyang yun na hindi lang isa ang nakapag-breakthrough sa Holy King sa pagkakataong ito. Tinitingnan ng siksik-siksik ng mga estudyante ng Zinwo Academy na nakahati sa apat na kampo sa itaas ng sinaunang arko, lahat ay nakatitig sa kanila sa pagkabigla. Ang ganitong nakakamanghang tagpo ay bihira lamang makita. Napakabagsik ng Zinwo Academy. Huminga ng malalim si Yun Mocking, at mariing hinawakan ang kanyang mga kamao. Sa pamilyang yun, siya lamang ang nakapag-breakthrough sa semi-holy, dahilan para ipagmalaki siya ng pamilya. Ngunit ngayon, napagtatanto niya kung gaano kalaki ang agwat nila kumpara sa Zinwo Academy. Ito ba ang tunay na lakas ng Zinwo Academy? Nakatayo si Gongshu Wuking sa tabi ni Yun Mocking, ang kanyang magagandang mata ay puno rin ng matinding pagkabigla. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yehan, sa harap ng ganitong makapangyarihang puwersa, may tsansa ba talagang manalo si Yehan mula sa Baishan Zinwo Academy ngayon? Ang mga mata ni Nan Wenqing at Muhailan ay kasing bigat din, at kapwa sila nakikisama sa pag-aalala. Ngayon ay umaasa silang lahat na makaligtas si Yehan sa pagsubok na ito. Sa harap ng sinaunang arko, hawak ni Yehan ang isang itim na bakal na pamalo. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ang mga disipulo ng Zinwo Academy na nakatayo sa itaas niya, nakatingin pababa sa kanya. Siyempre, hindi itinanggi ni Yehan na ang Zinwo Academy ay tunay na nakakatakot. Sa ipinakitang lakas pa lamang, kayang tapak-tapakan nito ang maraming nangungunang puwersa sa Central God Realm. Provocator, sabihin ang pangalan mo. Sa biglaang pagkakataon, sa isa sa mga kampo sa itaas ng arko, isang binatang may malamig na mga mata ang tumingin pababa kay Yehan. Ang kanyang mga mata ay tila mga mata ng Diyos na nakatingin sa mortal. Ang mga disipulo ng Zinwo Academy ay ganyang-ganyan. Simula ng manggahas na harmony ni Yehan ang Zinwo Academy, lahat ng disipulo ay nagngangalit ang galit at nais siyang durugin upang ipagtanggol ang karangalan ng Zinwo Academy. Ngayon, si Hanye,
narito upang magbayad galang sa bundok. Itinaas ni Yehan ang hawak niyang itim na bakal na pamalo, at ang kanyang mga mata ay tumingin sa mga disipulo ng fourth court sa itaas ng arko. Ang kanyang malakas na tinig ay umalangaw sa buong mundo. 3 araw na ang nakalipas, ako at ang Elder Kie ay gumawa ng kasunduan, kung matalo ako sa mountain worship ngayon, hahayaan kong Zinwo Academy ang magdesisyon sa akin. At kung sakaling manalo ako, dapat kong kunin ang isang bagay mula sa Zinwo Academy, hindi ko alam kung may bisa pa ba ang kasunduang iyon. Bata, paano maaaring bawiin ng Zinwo Academy ang pangako nito sa isang tulad mong junior? Ang pangako noong araw na iyon ay may bisa pa rin. Sa loob ng sinaunang arko ay dumagundong ang isang napakakapal at makapangyarihang tinig. Ito ay si Elder Kie. Sa sandaling iyon, sa loob ng Zinwo Academy, sa isang napakalaking bronze mirror, lumilitaw ang lahat ng nangyayari sa labas. Lumitaw bigla si Yehan sa bronze mirror, at sa harap nito ay nakapaligid ang napakaraming disipulo ng Zinwo Academy, kasama na ang ilang malalakas na taong nagmamasid ng palihim. Isa-isa nilang tinitigan si Yehan sa bronze mirror, at ang bulungan ng mga pag-uusap ay patuloy na naririnig. Sa isang iglap, kasabay ng pagdating ng makapangyarihang tinig mula sa loob ng sinaunang arko, narinig ng lahat sa labas ng Zinwo Academy ang mga salita. Sa harap ng kasunduan ni Yehan upang magbayad galang sa bundok, tiyak na hindi sisira ng pangako ang Zinwo Academy, at sa pananaw ng Zinwo Academy ay wala talagang tsansa si Yehan na manalo. Sa sandaling ito, sabay-sabay na lumabas ang 4 na court, at nagtipon ang mga semi-holy na henyo sa Zinwo list. Ang lakas na iyon pa lamang ay sapat upang durugan si Yehan. Malapit na magsimula. Kabanata 2874. Sa sandaling ito, si Yehan na may hawak na itim na bakal na pamalo ay dahan-daang umangat sa himpapawid, at tumayo sa harap ng mga henyo ng ika-4 na courtyard, nakatitig sa kanila sa parehong antas, at alon-alon ng nakamamanghang marahas na pakikipaglaban ang patuloy na umaagos mula sa katawan ni Yehan. Sumasabog palabas, at sa pagharap sa pangkat ng mga henyo mula sa Zinwo Academy, muling nag-alab ang makapangyarihang diwa ng pakikipaglaban ni Yehan sa kanyang puso. Ang mga henyo ng Fourth Academy ay may napakabangis na aura na bumabalot sa langit. Sa pagharap kay Yehan, ang baliw na ng ahas na hamanin ang Zinwo Academy, tatapakan nila siya hanggang mamatay ngayong araw. Sa sandaling ito, pinapanood sila ng buong mundo sa paligid. Zinwo Academy, sino ang lalaban? Sa itaas ng kawalan, itinaas ni Yehan ang hawak niyang iron rod, itinuro sa langit, at ang kanyang mga mata na naglalaman ng walang hanggang intensyon sa pakikipaglaban ay dahan-daang dumaan sa mga henyo ng 4 na courtyard. Mapangahas na baliw, ako si Nanyuan, Guyuan Feng, susubukan kitang labanan. Bigla, sa kampo ng South Campus ng Zinwo Academy, ang binatang may malamig na mga mata ay dahan-daang lumakad palabas na may hawak na espada, at ang nakamamanghang pagnanais pumatay ay naging walang hanggang sword intent na umaalon sa kanyang katawan. Si Guyuan Feng ng Southern Academy, narinig ko na isa siya sa mga henyo ng Southern Academy's True Martial Arts list na may pinakamalaking tsansang maging Saint King bago umabot sa 50 taong gulang. Ang reputasyon niya sa Southern Academy ay pumapangalawa lamang kay Xiao Pojen, ang God of Martial Arts. Sa ngayon, hindi pa lumilitaw si Xiao Pojen, ang God of Martial Arts. Mukhang si Guyuan Feng ang pinakaiginagalang ng mga disipulo sa South Court. Ngayon, si Guyuan Feng, isang nakakatakot na semi-holy na henyo, ay tiyak na papatay kay Hanye. Sa paglitaw ni Guyuan Feng, ang lahat ng mga tagapagsanay sa mundong ito ay nagkaroon ng pananibik sa kanilang mga mata. Kapag kumilos ang kalaban, ito'y magiging parang kulog, wala nang makakapigil kay Hanye. Sa itaas ng kawalan, ang mga disipulo ng 4 na courtyard ay malamig na nakatitig kay Yehan. Sa loob ng Zinwo Academy, ang mga disipulong nanunood sa bronze mirror ay mas lalo pang ngumisi, at lahat sila ay kumbinsidong hindi kayang harangin ni Yehan ang lakas ni Guyuan Feng. Ano bang kakayahan ng taong ito? Paano niya naiayang hamanin ang Zinwo Academy? Sa isang mataas na gusali sa isang sinaunang kastilyo sa loob ng academy, isang babaeng nakasuot ng kulay lilang damit ang nakahiga sa rehas, nakapaa, at walang interes na pinapanood ang imahe sa bronze mirror. Lahat ng nangyayari sa loob ay kita niya. Yumanig ang kawalan, at si Guyuan Feng na nasa harap ni Yehan sa sandaling ito ay nagbunot ng espada, at ang matalim na aura ng swordsmanship ay kumalat sa paligid. Mandirigma, bibigyan kita ng pagkakataong umatake, magsimula ka. Ang mukha ni Guyuan Feng ay napakalamig, at lahat ay nadama ang nakakakilabot na killing intent sa kanya. Hawak ang itim na bakal na pamalo, sinabi ni Yehan, kung kikilos ako, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong kumilos. Sa tingin ko mas mabuti na pagsabayin lahat ng henyo mula sa South Court. Baliw, baliw, baliw.
Sa pagkarinig sa mga salita ni Yehan, nagalit ang mga disipulo ng apat na courtyard, at nagulat ang mga tao sa mundo, walang hanggan ang kay-abangan ni Yehan. Paano magtatapang-tapangan na magsalita ng ganoon ang isang Supreme Master Jie? Hehe, ito ang unang beses kong makita ang ganitong kayabang na Nine Tribulation Supreme, pero lalo lang nitong pinagalit si Gu Yuanfeng. Patay na siya. Natatawang pangungutya ng mga tao. Nabalitaan ko na sobrang mayabang si Hanye at nang ahas pang hominin ang Xinwu Academy. Ngayon na nakikita ko siya, hindi ko inakalang mas mataas pa ang kay-abangan niya kaysa sa sabi-sabi. Pero ipapakita sa kanya ni Brother Go kung ano ang presyo ng kanyang kay-abangan. Sa loob ng Xinwu Academy, nagngingit-ngit ang mga disipulo matapos makita ang tagpong ito. Sa kawalan, lalong nag-alab sa matinding galit si Gu Yuanfeng. Bigla niyang iwinasiwas ang espada, at ang nakakatakot na sword shadow ay agad bumalot sa kalangitan. Lahat ng nasa loob ng 1 kilometro sa paligid ay napasailalim sa kanyang nakamamatay na saklaw. Mandirigma, para patayin ka, ako, si Gu Yuanfeng, ay isang espada lang ang kailangan. Ang espada niyang iyon ay tila nagpadilim sa mundo. Tunay ngang isa si Gu Yuanfeng sa pinakamalakas na semi-holy na henyo. Kung ihahambing, marahil ay mas malakas pa siya kay Yun Mocking. Ngunit kahit ganoon, paano matatakot si Yehan kay Gu Yuanfeng? Para talunin ka, ako, si Hanye, isang atake lang din ang kailangan. Bigla, habang dumarating ang espada ni Gu Yuanfeng na nagpapaputla sa mundo, ang itim na bakal na pamalo ni Yehan na nakataas at nakaturo sa langit ay humahampas din pababa ng buong lakas. Ang puwersa ng pamalo na iyon, ang puwersang nangingibabaw sa buong mundo, ay sapat upang wasakin ang lahat. Pagkatapos noon, sa harap ng buong mundo, nagbanggaan ang itim na bakal na pamalo at ang sword shadow, yumanig ang mundo, lumakas ang hangin, at ang mga ulap sa kalangitan ay nagkahiwa-hiwalay sa banggaan. Ngunit, sa gitna ng nakakahilakbot na banggaan, nagulat ang lahat, si Gu Yuanfeng, ang nangungunang disipulo ng Southern Academy at pumapangalawa lamang kay Xiao Pojian, ay napaorong ng isang hampas, at siya'y nagdugo ng malakas mula sa bibig, lumilipad palayo na parang saranggolang naputulan ng tali, at bumagsak pabalik sa kampo ng South Court Disciples.